Anak, gumising ka na. Manghuli ka na naman sa school mo. Boses ng ina ni Rochelle, nakapapasok lamang sa silid ng bata. Matutuloy pa talaga tayo ngayon? Tanong niya sa kanyang ina na inaayos na ang kanyang maleta. Oo anak, kailangan na tayo ng lula mo roon. Huwag kang mag-alala. Susunod ang papa at Kuya Justin mo. Kaya, maligo ka na para makapagpaalam ka pa sa mga kaibigan mo, lalo na kay Bingo. Bili ng ina ni Rochelle sa kanya. Isang probinsyana ang ina ni Rochelle. Ngunit nagkaasawa ito ng taga Maynila, kaya doon sila namalagi at bumuo na pamilya. Biniyayaan ng dalawang anak ang mag-asawa. Ito ay si Justin, ang panganay na kasulukuyang third year college, at si Rochelle, isang grade 6 students pa lamang. Bunso sa 5 magkakapatid, ang ina ni Rochelle, kaya siya ang tagapagmana sa bahay nila sa probinsya at siya rin ang pinakamalapit na anak sa kanyang ina. Tumawag ang isang tiyahin ni Rochelle sa kanya noong isang araw upang ipaalam sa kapatid na namumugha na ang kalagayan ng kanilang ina. Kaya nakiusap ito na umuwi muna sila ng probinsya upang makasama ang kanyang ina habang nasa hustong edad pa ito. Kaya napagdesisyonan ng ina ni Rochelle na maunang umuwi ng probinsya kasama ang anak. Sa may kantin, sa oras ng kanilang recess time, nang mag-usap ang tatlong magkakaibigan. Rochelle, ba't ang tahimik mo, ha? Saad ng kanyang kaibigan na si Kim. Tiningnan lang niya ito at matipid ng ngiti. Kanina pa yan eh. Tapos, tingnan mo, ang liit ng bag. Wala ka bang dalang baon? Tanong naman sa kanya ng isa pang kaibigan na si Bingo. Simula kinder, magkakaibigan na ang tatlo. Bukod kasi sa magkakakilala na ang kanilang mga magulang, ay mayroon ding bahay sa probinsya ang pamilya ni na Bingo. Aalis na kasi kami ngayon. Ano? Saan ka pupunta? Magkasabay na tanong ni Kim at Bingo. Uwi na kami ng probinsya. Malubha na kasi ang sakit ni Lola. Babalik ka pa naman, di ba? Tanong ni Kim na parang iiyak na. Hindi ko alam eh. Baka nga hindi na. May mana rin kasi si Mama roon. Baka kailangan na niya itong alagaan kapag wala na si Lola. At nagyakapan silang tatlo at di mapigilang mag-iyakan. Tahimik nilang inaalo ang isa't isa nang biglang nagsalita si Bingo. Huwag kang mag-alala, Rosh. Dadalawan kita roon kapag pumunta kami ng probinsya. Napakamahiyain mo pa naman. Baka hindi ka na magkaroon ng kaibigan doon. Basta, pangako yan. At nagpatuloy na sila sa pagyakapan. Sa loob ng bus. Okay ka lang ba, anak? Tanong ng ina ni Rochelle sa kanya. Napasin kasi nitong tahimik lamang nakamasid ang bata sa bintana ng bus na sinasakyan nila. Magkakaroon pa kaya ako ng kaibigan roon, ma? Tulalang saad ni Rochelle. Oo naman anak, basta ipakita mo lang yung pinakamaganda mong ngiti. Gaya ng dati na ginawa ko ang lahat para magkaroon ng kaibigan, pero sinaktan lang nila ako. Gaya ng dati na pinakita ko na ang lahat ng kabutihan ko, pero hindi pa rin nila ako matanggap. Malungkot na saad ni Rochelle at kasabay ng pagtulo ng mumunting luha nito. Agad-agad naman siyang niyakap ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala anak. Kung may mangbubuli ulit sa'yo, sabihin mo agad sa akin at hindi ko talaga sila uurungan kahit anak pa yan ng presidente. Naintindihan mo ba? Kinder pa lang si Rochelle ay pinag-aral siya ng kanyang mga magulang sa isang pribadong paaralan ng mga bata upang sana ay magkaroon siya ng maayos na simula ng kanyang pag-aaral. Ngunit dito naman naranasan ni Rochelle ang mabuli. Kahit anong kabutihan ang ipinapakita niya, kahit sinusunod na niya ang lahat ng gusto nila, pero patuloy pa rin sila sa pananakit at pang-aalipin sa kanya. Hanggang sa umabot na ito sa sukdulan at kinulong nila si Rochelle sa isang abandonadong silid. Habang iyak ng iyak si Rochelle, ay rinig na rinig niya ang tawanan ng mga batang nagbuli sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang iwan ng mga ito at unti-unti rin siyang nanghina at nawala ng malay. Ang trahedyang iyon sa buhay ni Rochelle ay naging dahilan upang maging mailap siya sa mga tao. Isumbong man nila sa mga kinaukulan ang nangyari, ngunit dahil may kaya ang pamilya ng nambuli sa kanya, ay dinaan lamang ito sa pera ang lahat.
Sa panahon ring iyon, ay naghirap ang pamilya ni Larus dahil tinatapos ng kanyang ama ang kanyang pag-aaral bilang seaman, kaya pinili na lamang nilang tanggapin at manahimik. Kung hindi lang magkakilala ang mga magulang nila ni Kim at ni Bingo, siguro ay wala siyang naging kaibigan, sapagkat mas pipiliin lamang ni Rochelle ang mag-isa kaysa maulit ang pangyayaring iyon. Tahimik na lamang na umiiyak si Rochelle habang inaalala ang mga pangyayaring iyon sa kanyang buhay, hanggang sa nakatulog ito sa bisig ng kanyang ina. Sa bahay ng kanyang lola, nagising si Rochelle sa isang silid na medyo may kalumaan, ngunit kita pa rin dito ang kadesentehan ng disenyo. Agad-agad siyang tumayo at lumabas ng silid. Sa isang maliit na balkonahe kung saan nag-uugnay ang mga kwarto, ay kitang-kita na ang sala kung saan nandoon ang kanyang ina at ang dalawang tiyahin habang masayang nagkukwentuhan kasama ang kanyang lola. "Oh, gising ka na pala anak. Halika at magmano ka na sa iyong mga tiyahin at lola." Nakangiting saad ng kanyang ina. "Naku, sayang at hindi ka magkasing edad ni Ana. Para sana may kalaro ka. Bakit ba kasi ang tagal sinundan ng nanay mo si Justin? Ayan tuloy. Ikaw ang pinakabata nga po na yung lola." Nakangiting saad ng kanyang isang tiyahin. "Apo, miss na kita." Giit ng kanyang lola sabay yakap sa kanya. "Miss na rin po kita, la." Saad ni Rochelle sabay halik sa pisngi ng kanyang lola. "Ay naku, puntahan mo na para lang sa karatig bayan nang hindi makahinto itong apo ko." Dapit hapon na nang napagpasyahan ni Rochelle na lumabas ng bahay upang aliwin ang sarili dahil naninibago pa ito sa ruga ng probinsya. Natatanaw niya na sa di kalayuan na may isang ilog, kaya dali-dali siyang humakbang papunta roon. Namangha siya sa ganda ng ilog, ang linaw ng tubig at napakalinis pa ng paligid kahit marami namang kabahayan sa di kalayuan. Nasa isip niya na ganito lang siguro sa probinsya. Napaka-natural ng lahat. "Rochelle! Rochelle, nasan ka?" Naibalik sa realidad si Rochelle nang marinig ang boses ng kanyang ina sa di kalayuan. "Ma, nandito po ako." Balik na sigaw niya. "Ano bang ginagawa mo riyan? Diyos kong bata ka. Kababago mo lang rito. Saan ka na nagpupunta? Paano kung maligaw ka ha, Rochelle?" "Sorry po, ma. Napansin ko lang po kasi itong ilog. Hindi naman po malayo tapos kinabiksado ko po lahat ng dinadaanan ko. At tingnan mo, ma, oh, ang linis ng paligid. Ang linaw ng tubig. Talagang nakaka-relax dito." Isang malaking buntong hininga ang sinagot ng ina ni Rochelle sa kanya, sabay kabig nito upang mayakap ang hanggang dibdib ni anak. "Alam mo, ang dami kong magagandang memories dito sa ilog na tinatawag nilang Nilusok, anak. At hindi mo maranasan ang mga iyon. Pero siguro, unahin mo munang maghanap ng kalaro, ha? At anak, maaari bang magpaalam ka na sa susunod para hindi na mag-aalala si mama, ha?" "Opo, ma. Sorry po." Saad ni Rochelle at niyakap ang ina habang nakatitig ang dalawa sa ilog na tinatawag nilang Nilusok. Sa loob ng classroom. "Okay, class, let's welcome our new classmate. Maaari ka na magpakilala, iha." Masayang saad ng bagong advisor ni Rochelle. "Hello po, ako nga po pala si Rochelle Santos, 12 taong gulang." Nahihiyang saad ni Rochelle. Tuluyan na natahimik ang klase at naghihintay sa susunod na sasabihin ni Rochelle. Ngunit, hinarap niya lang ang mga titig ng mga ito. "Yun lang?" Saad na isang maarting bata sa unahan. Tiningnan lang siya ni Rochelle. "Sige, maaari ka nang umupo, Rochelle." Giit ng kanyang guro at umupo nga si Rochelle sa may dulo malapit sa bintana. Sa may kantin, recess time na at mag-isang kumakain si Rochelle ng baon na hinanda ng kanyang ina nang biglang may tumabi sa kanyang bata. "Hi Rochelle, ang galing mo namang sumagot kanina." Nakangising saad ng batang lalaki na kaklase ni Rochelle. "Ganyan ba talaga mga bagong salta? Pabida-bida? Ha ha ha." Upang asar na saad ng kanyang maarting babaeng kaklase. Hindi na lamang umimik si Rochelle at patuloy sa pagkain. "Oh, kamusta ang unang pasok, anak?"
Sayang tanong ng ina ni Rochelle sa kanya habang tinatahak nila ang daan pauwi. Sinundo kasi siya ng kanyang ina dahil baka maligaw ito. Okay lang naman, ma. Maaari pa akong pumasyal sa ilog mamaya? Wala ka bang assignment? Meron po, pero gusto ko po doon na lang gumawa. Ang tahimik kasi doon at nakakapag-isip ako ng maayos. Ikaw bahala, anak. Basta kung may tao mang hindi mo kilala, huwag kang lalapit, ha? At umuwi ka na lang kung may ibang tao talagang tumatambay roon. Paghuhan ka pa lang, baka pagtripan ka. Maliwanag ba, Rochelle? Opo, ma. Salamat po. Sagot niya sabay yakap sa ina. Pagdating sa bahay, ay dumiretso si Rochelle sa may ilog. Dala ang kanyang takdang aralin at nagdala na rin siya ng ilang mga pagkain. Sa ilalim ng puno ng mangga ay mayroong isang duya na gawa sa sako at sa di kalayuan ay mayroong lamesa na gawa sa kahoy at mayroon din itong upuan. Pinili niyang umupo sa may lamesa upang mailatag niya ang kanyang notebook at pagkain. Mag-iisang oras na si Rochelle sa lugar nang mapansin niya na may tao sa paligid. At paglingon niya sa may duyan ay naroon ang isang batang lalaki na masayang-masaya na naglalaro. Napaiwas ang tingin si Rochelle nang tumingin ito sa kanya na parang nabigla rin. Naku, bilin pa naman ni mama na uwi na ako kapag may ibang tao. Ito ang salitang agad na pumasok sa isipan niya. Pero isa rin lang naman siyang bata. Hindi naman siguro siya mananakit. Isiniwalang bahala na lang ni Rochelle ang bata at nagpatuloy. Ngunit ilang minuto lang ang nakalipas nang napansin niyang may isang pares ng tsinelas na papalapit sa kanya. Bigla siyang kinabahan at patuloy lang sa pagyuko na kunwaring nagbabasa. Bagong lipat kayo dito? Tanong ng batang lalaki sa kanya. Itinaas niya lang ang titig sa bata. Oo. Nabigla si Rochelle nang bigla itong umupo sa upuan sa harap niya. Nakangiti ito at pasimpleng tinitingnan ang ginagawa niya. Anong ginagawa mo? Biglang tanong ni Rochelle sabay takip sa kanyang notebook. Tinitingnan ko lang, hindi naman ako mangopya. Saan ka pala nakatira at nag-aaral ka pa ba? Dagdag na tanong ni Rochelle sa bata. Ginawa niya ito upang maibsan ang pagkailang niya. Diyan lang at hindi na ako nag-aaral, Rochelle. Sa nabigla si Rochelle nang bigkasin nito ang kanyang pangalan. Teka, ba't mo ako kilala? Ayan nasa libro mo. Sagot ng bata sabay turo ng pangalan niya na nakasulat sa libro. Sandali nga, kung hindi ka nag-aaral, bakit marunong kang bumasa? Kunot na noong tanong ni Rochelle rito. Porket ba hindi nag-aaral ay hindi na marunong magbasa? Grabe ka naman. Sagot ng bata. Nakonsensya si Rochelle sa kanyang tanong kasi parang nalungkot ito. Sorry, saad ni Rochelle. Ngiti lang isinagot ng bata sa kanya. Dahil sa nagawa ni Rochelle, ay napagdesisyonan niya na umuwi na lang at tiligpit ang kanyang mga gamit. Aalis ka na? Oo, baka hinahanap na ako ng mama ko sa amin. Aalis na ako, paalam niya sa bata. Ilang araw na rin na nakaraan at nagdadalawang isip pa rin si Rochelle, baka nasaktan niya ang bata dahil sa kanyang sinabi. Kaya ilang araw na rin siyang hindi bumabalik roon. Sa araw na ito ay walang pasok si Rochelle dahil araw ng Sabado at nasa may bintana lang siya habang tinatanaw ang daan papuntang Milusok. Hindi niya namalayan na pumasok na pala ang kanyang ina sa silid at hinawakan siya nito kaya napabalikwas siya ng pagkabigla. Anak, may problema ka ba? Wala po ma, okay lang po ako. Sure ka? Baka may nangaapi na naman sa'yo ha? Sabihin mo sa akin at pupuntahan ko talaga yan. Ma, kalma. Okay lang po ako. At wala naman po nangaapi sa akin kasi wala naman po akong kinakaibigan doon eh. Okay? Nakangiti niyang sagot. Naniniwala naman ang kanyang ina sa anak at hinawakan ang pisngi nito. Basta anak, huwag kang maglilihim sa akin ha? Opo ma, pangako yan. Oh, halika na at magagahan na tayo. Pupunta pa kami ng lola mo sa Karatig Bayan dahil bibisita raw ang doktor. Kailangan pa ng check-up ng lola mo. Lumabas na nga sila ng silid. Mag-iisang oras na nang umalis ng kanyang mama at lola at naiwan si Rochelle sa bahay. Kanina pa siya umiikot sa maliit na aklatan ng kanyang lola para maghanap ng libro. May dalawa na siyang nahanap at balak niya itong basahin sa kanyang silid. Ngunit nabagot pa rin siya
at napagpasyang pumunta na lang sa ilog upang magpalipas oras. Napangiti siya nang makita na wala ang presensya ng bata pagdating niya sa may ilog. Dumiretso siya sa may duyan at nagsimula ng magbasa. Ngunit dahil sa katahimikan ng lugar, ay di niya namalayan na nakaidlip na para siya. Hanggang sa napansin niya na parang gumagalaw ang duyan. Kaya dali-dali siyang napamulat at tumambad sa kanya ang nakangiting bata na dinuduyan siya. Dali-dali siyang napaupo ng maayos. "Kanina ka pa?" tanong niya sa bata. "Medyo, binabantayan lang naman kita natutulog eh." Pagtingin ni Rochelle sa kanyang relo ay eksaktong 12:30 na. Nakaramdam siya ng gutom kaya tinanaw niya ang dalang basket na may laman ng ilang mga pagkain. Tumayo siya at pumunta sa may lamesa at sumunod lang ang bata sa kanya. Iniligpit niya ang dalang libro at nilabas ang pagkain na dala niya. "Kumuha ka ng mga gusto mong pagkain," saad niya sa bata. Kinuha lang ng bata ang mansanas at ang isang libro. "Maaari ko bang mabasa ito?" tanong ng bata habang hawak ang libro. "Sige, meron pa naman akong isang libro dyan. Yan lang ba ang kakainin mo?" "Okay na to, salamat." Magkaharap sila sa lamesa habang nagbabasa ng libro at kumakain. Tahimik ang paligid at walang ni isang nagsasalita hanggang sa tumunog ang relo ni Rochelle na nagsasaad na 4:00 na ng hapon. "Naku, ang bilis naman ng oras. Baka nakauwi na sila mama ngayon," saad ni Rochelle at dali-daling niligpit ang mga dala. Tumayo na siya sa kinaupuan ng inilahad ng bata ang libro. "Oh, tapos ka na magbasa?" tanong niya sa bata. "Hindi pa, pero dalhin mo na. Sa lula mo ang libro na yan, di ba?" "Oo, pero sasabihin ko na lang yan na hiniram. Ako yung humiram. Okay lang yun kay Lola. Dalhin mo na." "Dalhin mo na lang to pagbalik mo. Babalik ka pa naman, di ba?" Nakangiting tanong ng bata. At biglang sumagi sa isipan ni Rochelle ang katagangan na binitawan din ng kanyang mga kaibigan sa Manila. Nalungkot siya at napayuko. "Oo naman," ang tanging naisagot niya. At tuluyan na ngang humakbang pauwi si Rochelle. Habang papauwi ay naisip niyang siguro isa na yung senyales ang mga katagang iyon upang subukan niyang kumilala ng bagong kaibigan. Kaya naman, ay kada walang pasok ay pumupunta si Rochelle sa ilog at palagi namang nandoon ang bata. Palagi silang naglalaro at minsan ay nagtatanong ito tungkol sa buhay ni Rochelle. Minsan niya rin itong tinanong kung ano ang pangalan ng bata at sinasabihan lamang siya nito na hindi pwedeng malaman ang kanyang pangalan dahil utos ng kanyang ina. Noong una ay nawirduhan si Rochelle, ngunit kalaunay naging komportable siya rito. Hindi inaasahan ni Rochelle na makakatagpo pa siya ng isang kaibigan sa lugar. Kahit pa minsan na itong niyaya na pumunta sa kanilang bahay dahil may handaan, ngunit ayaw nito dahil sa rason na mapapagalitan siya ng kanyang ina. Natapos ni Rochelle ang kanyang elementarya rito sa probinsya at nagkaroon ng maraming award dahil ginalingan niya sa klase kahit 2 markahan lang siya rito. Sa araw ring iyon ay gustong pumunta ni Rochelle sa ilog para ikwento sa kanyang kaibigan ang nangyari. Ngunit pagdating niya ng bahay ay naroon naghihintay ang kanyang Kuya Justin at ang kanyang ama. "Surprise! Namiss kita anak, congrats ha! Ang dami mong award oh! Pasensya ka na at hindi na kami umabot ng kuya mo sa seremonya. Alam mo naman kung gaano ka-traffic sa Maynila. Ito oh, regalo ni Papa sa'yo." "Oh, congratulations big sis! High school ka na! Ito ang regalo ko sa'yo, basahin mo yan ng mabuti." Masayang bati ng kanyang kuya sabay bigay ng isang papel bilang regalo. "Ano to kuya? Pera?" Masayang saad ni Rochelle. "Bakit hindi mo buksan anak?" Masayang sabi ng kanyang ina. At binuksan niya na ang sobre at tumambad sa kanya ang isang imbitasyon ng kanyang pangarap na paaralan sa Manila. "Wow, si CMU! Ito yung dream school ko, ma!" Naiiyak na saad ni Rochelle at niyakap ang kanyang pamilya. "Mamaya na ang alis mo anak, sasama ka sa Kuya Justin mo para makapaghanda ka pa sa exam. Dito muna kami ni Papa mo para makatulong ako sa lola." "Mamaya na agad, ma?" Nabiglang tanong niya. "Oo anak, bakit ayaw mo?" Hindi po. Nabigla lang." "Ma, maaari po ba akong pumunta sa ilog sandali?" Tanong niya sa kanyang ina
na kasalukuyang inaayos ang handa nila sa graduation niya. Dapit hapon na anak, at hindi ba maingkanto nakatira dyan sa ilog mang? Tanong ng kanyang ama sa kanyang ina. Oo, yun yung sabi nila, pero matagal naman na panahon yun. Pinapayagan ko naman yung anak mo, wala naman yung kalaro rito eh. Nako, kung nandito lang ako, hindi talaga ako papayag. Huwag ka matulad yan sa mama mo. Napalayas na yun pang, huwag kang mag-alala. Hindi na nga nagambala si mama eh. Mabuti pa anak, magligpit ka na lang ng gamit mo sa taas. Walang nagawa si Rochelle at sinunod ang mga magulang. Mag-iisang buwan na si Rochelle nang makabalik sa Maynila at isang buwan na rin niya iniinda ang isang karamdaman. Isang linggo pa lang siya sa Maynila ay sunod-sunod ang lagnat niya. Umuwi rin ang ama niya para alagaan siya at napagamot naman siya ng mga ito. Bumuti ang pakiramdam niya ngunit hindi pa rin mawala ang biglang pagsakit ng kanyang ulo na hanggang ngayon ay iniinda pa rin niya. Anak, kumusta na pakiramdam mo? Magsabi ka lang sa kuya mo kapag wala na yung mga gamot na kailangan mong i-maintain, ha? Paalala ng kanyang ama. Isang linggo lang naman lagi ang ama niya sa probinsya at ngayong linggo ay sasampa na ulit ito sa barko. Kailangan nilang magdoble kayod lalo pat graduating ang kanyang Kuya Justin at unang taon sa high school naman ng kanyang bunso. Masaya si Rochelle dahil kakatapos lang ng huling exam niya para sa unang markahan sa high school. Gaya ng dati, wala pa rin siyang masyadong kaibigan at napagpasyahan niya na umuwi upang makapagpahinga. Dadatnan niya ang kanyang Kuya Justin na namumugto na ang mga mata. Kuya, anong nangyari? Wala na si Lola Rose. Malungkot na saad nito. Hindi na nakapagsalita si Rochelle at humagulgol na lang ito ng iyak. Tumawag sila sa kanyang ina upang sabihin na uuwi sila ng probinsya. Ang tagal mo namang bumalik. Tinig ng isang bata sa likuran niya. Lumingon si Rochelle at nakita niya ang bata na nakaupo sa paanan ng mangga. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung bakit pero bigla itong tumayo at nawala ang ngiti sa labi nito. Gusto mong malaman ang pangalan ko, di ba? Seryosong saad nito. Nakatitig lang siya sa bata. Ngunit, unti-unti na siyang nakaramdam ng takot dahil ang kalmadong ilog ay naging agresibo. Napakalakas ng hangin na parang hinihigop siya nito. May ilang buhok na nakatakip sa kanyang mukha ngunit pilit niya itong inaalis at nang tingnan niya ang bata ay nakangisi na lamang ito sa nakakatakot na anyo. Gusto mong malaman ang pangalan ko, di ba? Pag-uulit ng bata. Natakot na lang si Rochelle nang hindi niya na naaninag ang mukha ng bata. Tanging tawa na lamang nito ang kanyang naririnig na parang nababaliw na. Gusto mong malaman ang pangalan ko, di ba? Gusto mong malaman ang pangalan ko, di ba? Tinakpan niya ang kanyang tainga dahil paulit-ulit niyang naririnig ang katagang iyon. Ako si Rosh! Rosh, gising! Nagising siya dahil sa alog na ginawa ng kanyang kaibigan na si Bingo. Bingo? Ang sama ng panaginip ko. Parang totoo. Pansin ko nga, kanina ka pa ginigising, parang nahirapan ka ng huminga. Okay ka na ba? Pag-aalala tanong ng kaibigan. Oo, buti na lang talaga nagising ako. Buti na lang talaga at ginising mo ako. O ba kung ano nangyayari sa akin? Ano nangyari sa akin kung hindi ako nagising? Salamat, Bingo, ha. Ano ka ba? Okay lang yun. Okay ka lang ba talaga? O gusto mo ng tubig? Kukuha ko. Umiling lang si Rochelle. Kung gayon ay, halika na. Kanina pa nakababa si Kuya Justin. Saad ni Bingo at inalalayan siya makababa at makapasok sa bahay ng kanyang lola. Pagpasok nila sa bahay ay kumpleto ang mga anak ng kanyang lola. Nagmano siya isa-isa sa mga tao na naroroon at umiyak na makalapit sa kabaong ng kanyang lola. Ilang oras pa ay nagkaroon sila ng pagtitipon kung saan ay nakapalibot ang ilan sa mga malalapit na kaibigan ng kamag-anak ni Lola Rose. Bakit ang payat-payat mo na, Rose? Hindi naman ganyan ang katawan mo noon. Masakit ka ba? Tanong ng isa niyang tiyahin. Naku, baka subsob lang sa pag-aaral. Alam mo naman ang anak ni Maggie, matatalino, at talagang puspusan sa pag-aaral. Sabat ng kanyang isa pang tiyahin.
Naku, may karamdaman nga itong Rochelle ko. Isang buwan na kaming pabalik-balik sa ospital. Di kasi nila matukoy ang dahilan. Sagot naman ng kanyang ina. Magpabularyo kaya kayo? Tama! At eksaktong pupunta ngayon dito si Manang Belen. Pagdating ni Manang Belen, mano po na Belen, saad ng ina ni Rose na si Maggie. Mano po, saad naman ni Rochelle. Nabigla sila nang hindi ito binatawan ang kanyang kamay. Bakit po? Akala ko napuksa ko na sila. Nauutal sa kaba na saad ng manggagamot. Naingkanto ang anak mo, Maggie. Saad ng albularyo at tumingin kay Rochelle. Iha, huwag kang papayag na sasabihin niya sa iyo ang pangalan niya. Dahil pag nangyari yun, maaari kanyang dalhin sa mundo niya. Kapag nakilala mo siya at ang ibig sabihin ay may permiso na siyang makapagdala ng tao sa kanila kapag sasabihin niya na sa iyo ang pangalan niya. Naintindihan mo ba? Po, hindi ko po maintindihan. Sa Nilusok, pupunta ka ba roon? At may tao ka bang nakakasalamuha o nagbabalot kayo lang itong tao sa paningin mo? May bata po akong kalaro roon. Ngunit tao po siya eh. Nahawakan niya po ako at marunong siyang bumasa. At natulala na lang siya dahil hindi niya lubos akalain na isang engkanto ang batang kalaro niya sa may ilog. At ano pang nangyari? Isaad mo lahat ito sa akin. Ang mga engkanto ay magaling magbalat kayo at makisalamuhan ang hindi natin namamalayan. At nangyari na ito noon sa lola mo. Diyos ko, anak. Bakit nangyari sa'yo? Nangyari sa lola mo noon? Nay Belen, ano po bang dapat natin gawin para makaalis ang anak ko sa impluwensya ng engkantong yan? Diyos ko po. Kung alam ko lang sana na totoo ang lahat ng kwento ni Mama noon. Sana hindi na lang kita pinayagang magpunta roon, anak. Magulgol na saad ng kanyang ina. Napanaginipan ko po siya, Ma. Gusto niya po sabihin sa akin ang kanyang pangalan. Diyos ko, anong gagawin natin, Nay Belen? Ang bata pa ng anak ko para maranasan ng ganitong bagay. Noong una ay binubuli lang siya ngayon. Ngayon naman ay naengkanto. Natatakot na ako. Baka hindi niya natin makayanan pa. Nilapitan ng albularyo si Rochelle at hinawakan ang kanyang kamay kung saan naroon ang bracelet na regalo sa kanya ng kanyang lola pagkatapos ng graduation niya. Ibinigay ng lola mo ito sa iyo upang hindi ka na mahawakan ng batang engkanto. Ibinigay ang bracelet na ito ng aking ina bilang proteksyon ng Lola Rose mo noon. At binigay niya ito sa iyo sapagkat alam niyang hindi na siya magtataka sa mundo. Pangatlong araw na ng lamay ng lola ni Rochelle, hindi makakauwi ang kanyang ama dahil nasa barko pa ito. At umuwi na rin ang kanyang kuya Justin dahil isa itong graduating students at ang dami pa nilang inaasikaso. Busy rin ang kanyang ina sapagkat inaasikaso nito ang nakikilamay kaya tanging kasama niya na lamang ang kanyang kaibigan na si Bingo. Magpahinga ka muna rito sa silid mo dahil palalim na rin ang gabi. Manonood lang ako ng mga naglalaro ng bara sa labas. Tawagan mo ako kung may kailangan ka, ha? May cellphone naman tayo, oh. Tumawag ka lang, ha? Paalam at bili ng kanyang kaibigan. Tumango lang si Rochelle at pumikit na. Gusto mong malaman ang pangalan ko, di ba? Oo, pero ayaw mo kasing sabihin. Kaya, wag na lang. Para ka naman kasing hindi kaibigan eh. Halika sa mailog. Sasabihin ko sa'yo. Tumakbo si Rochelle hanggang sa narating niya ang ilog. Huy! Maliligaw ka ba? Bakit kailangan pa rito sa may tubig? Teka, lumalalim na. Gusto mong malaman ang pangalan ko, di ba? Nagising si Rochelle na nakalubog na siya sa ilalim ng tubig. Sinusubukan niyang tumingkayad. Ngunit
Nadadala siya ng agos ng ilog. Unti-unti na siyang nauubusan ng hangin at tuluyang nawala ng pag-asa. Kaya pumikit na lang siya. Ngunit sa hindi inaasahang tagpo, ay may biglang kumapig sa kanya pataas ng tubig. Hinahabol niya ang kanyang hininga hanggang sa makaabot sila sa mababaw na parte ng ilog. Ano bang nangyari sa iyo, Rochelle? Kanina pa kita tinatawag, ngunit patuloy ka lang sa paglakad takbot. Ang bilis-bilis. Hindi na natapos ni Bingo ang kanyang sasabihin dahil niyakap na siya ng kanyang nanginginig na kaibigan. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang nangyayari. Nagising na lang akong nasa tubig. Hindi na lang sumagot si Bingo at pinasana niya na si Rochelle sa kanyang likod at inuwi sa kanila. Alam niyang sa sagot ni Rochelle ay talagang hindi niya ito kagustuhan at impluwensyahin na naman ito ng batang engkanto. Halos maglumpisay sa iyak ang ina ni Rochelle nang makita ang sinapit ng anak. Laking pasasalamat niya ng kay Bingo sa pagligtas nito sa kanyang anak. Nang mahimasmasan si Rochelle ay isinalaysay niya ang kanyang panaginip at hindi niya lubos maisip na makokontrol siya nito. Hindi kanya mahawakan dahil sa suot na porselas mo, pero dinaan ka pa rin niya sa panaginip. Isa sa solusyon dito ay ipakasal si Rochelle sa isang tao, kagaya ng ginawa ni Mama sa mama mo, Maddie. Yun ang isang sumpa dahil hanggat walang nagmamay-ari kay Rochelle ay hindi titigil ang engkantong yun. Saad ni Nay Belen. Ano? Pero napakabata pa ng anak ko, Nay. Hindi ako papayag. Meron pa bang ibang solusyon? Ilayo mo muna siya rito. At huwag mong ipaghiwalay ang mga batang ito. Sabay turo kay Rochelle at Bingo. Pagkatapos ng libing ng lola ni Rochelle, ay dali-dali silang umuwi ng Maynila. Ibinilin muna ni Maddie ang lahat ng kanilang aasikasuhin sa probinsya sa kanyang ate upang matutukan niya ang kanyang anak. Pagkatapos rin ng libing, ay pinaputol nila ang huling puno ng mangga sa may tabing ilog at nagsagawa sila ng orasyon bago tuluyang umuwi ng Maynila. 5 taon na ang nakalipas at nanumbalik na ang kalusugan ni Rochelle. Kailanman ay hindi na rin nagparamdam sa kanya ang engkanto. Nasa 12 baitang na ngayon si Rochelle kasama ang kanyang dalawang kaibigan na si Kim at Bingo. Pagkatapos kasi ng pangyayari ay lumipat agad si Bingo ng paaralan upang masamahan ng kaibigan at upang sundin ang bili ni Manang Belen. Lumipat na rin si Kim nang malaman niyang nasa iisang paaralan lang ang kaibigan. Anong kurso ba ang kukunin niyo sa college? Tanong ni Kim. Gusto ko mag-engineer. Saad ni Bingo. Ano ba talagang gagawin ko sa college? Wala pa akong pasya eh. Siguro nurse na lang? Para saan pa at nasa STEM strand tayo? Saad naman ni Rochelle. Yeah, same sis! At nag-appear sila ni Kim. Malapit na naman ang death anniversary ni Lola. Makakabakasyon na naman tayo sa probinsya, Rosh. Masayang saad ni Bingo. Uy, kayo ha? Taon-taon na lang kayong magkasamang uuwi ng probinsya ha? Rosh, update ka rin sa akin. Parang hindi ka kaibigan na. Panunokso ni Kim sabay sundot-sundot sa tagiliran ni Rochelle. Ano ka ba, Kim? Tigilan mo nga yan. Kaibigan lang tayo, di ba? Kaibigan ko lang talaga yan si Bingo. Ano ka ba? Tigilan, ano ba? Nakikiliti ako. Saad naman ni Rochelle habang pinipigilan na ang kamay ng kaibigan. Hindi nagpatinag si Kim at patuloy sa ginagawa hanggang sa masagin niya ang bracelet ni Roche dahilan upang maputol ito at magkalat sa sahig. Oh my God! Naku, sorry sis. Papalitan ko na lang yung bracelet mo. Hindi ko sinasadya ha. Nalulungkot na saad ni Kim habang tinutulungan niyang pulutin ang ibang parte nito. Nagkatinginan lang si Roche at Bingo sa kanilang bahay sa Maynila. O, bukas na ang death anniversary ng lola mo. Nahanda mo na ba lahat ng gamit mo? Tanong ng kanyang ina. Tapos na po, ma. Sabihin mo kay Bingo na sumabay na sa atin bukas. Opo, ma. Ite-text ko na lang yon. Sagot naman ni Rochelle. O, sige. Matulog ka na at makapagpahinga ka ng maayos. Good night, anak. Good night po, ma.
inaantok na sagot ni Rochelle at tuluyan ang pumikit. Gusto mong malaman ang pangalan ko, di ba? Gusto mong malaman ang pangalan ko, di ba? At napabalikwas ng bangon si Rochelle. Na naman?